Magandang Sunday morning mga kababayan. Andito po tayo muli at magkwentuhan tayo. Gusto ko pong pag-usapan natin itong korupsyon sa gobyerno. Opo, pasensya na. Toxic itong topic na to pero wala tayong magagawa, talagang nangyayari. At unfortunately, palala po ng palala. Magsataas hanggang sa baba, hindi na po nawawala ang korupsyon. Ngayon nga itong paparating po na barangay elections, alam nyo ba na ang daming tumatakbo? Kahit yung barangay kagawad, ang dami ng gustong tumakbo dahil nabalitaan na tataasan daw ang sahod ng kapitan at ng kagawad. Nakakatawa na po ang ang politika natin dito sa ating bansa. Sa barangay level lang po. Bakit tumatakbo ang mga ito? Obviously, because of money. Secondary lang. Ewan ko nga kung nasa listahan pa yung public service. Basta yun po obviously, yung financial benefits. Una yung sweldo, yung mga the perks that goes with it, lalo pa nung itong si Pangulong Bongbong Marcos na ang Pangulo. Nung Christmas, naalala nyo? Lahat na mga government employees and local government officials hanggang sa barangay, tigbi 20,000 na pamasko. Tapos ngayon, nabalitaan na tataas yung mga sweldo. Aba, kung sino-sino na lang po. Kahit na yung dati namang nasa posisyon na mayroon ng mga ginagawang mga community service, umalis doon para tumakbong kagawad kasi wala daw sahod doon. Sa kagawad meron. Well, hindi naman natin masisisi kasi nagpapagod sila na wala namang monetary equivalent. Na kung tutuusin, yung mga pagod pare-parehas lang naman. Nakakatawa kasi kahit sino na lang, kahit yung mga walang alam, basta marami kang barkada, mga kainuman, mananalo ka. Paramihan ng boto, di ba? Paramihan ng kamag-anak. Kaya maswerte yung malalaking pamilya. Kahit walang alam, sige. Mayroon nga dyan na nanalo na wala talagang alam sa kung ano man tungkol sa paggogobyerno. Na tuwing nagsisession nga raw, wala man lang input. Sige lang daw ang ganyan-ganyan. Wala namang naitutulong. Mag-duty sa barangay office? Wala, nagsi-cellphone lang. Nakaupo lang sa aircon. Pagdating ng tanghali, uwian. Pagdating ng hapon, papasok. Magsi-cellphone lang. O kung hindi, manonood ng TV. At sinasahuran ng malaki. Ibalik kaya natin sa dating sistema na ang mga barangay officials, kahit ang barangay chairman, walang sahod. Noong araw po walang sahod. Pero mayroong tumatakbo ng maging opisyal,
Ewan ko kung kailan ba na nag-umpisa yung nagkaroon na ng sahod. Kaya, ang dami ng gustong tumakbo. At ang korupsyon po, dati-rati po naman, dito sa mababang, kapulungan, dito sa mababang posisyon, dito sa barangay level, wala naman pong dati, mga korupsyon. Kailan lang nauso yung korupsyon? Nung talamak na po ang korupsyon sa taas. Siyempre, nakikita eh. Minsan nga, hindi lang nakikita, tinuturuan pa. Kaya ang korupsyon, wala na pong katapusan yan, wala nang kamatayan. At palala po ng palala. Kung dati yung mga tinatawag nating SOP, noong araw 5%, naging 10%, naging 15%, naging 30%. O ngayon, according to the report of the research of Ping Lacson, hindi po mahirap po na marating ng Pilipinas, ng bansa natin, ang hinahangad natin na maging talagang yung talagang maging maunlad kagaya ng mga western countries or kagaya ng Singapore, Japan, kasi wala pong disiplina. Pare-pareho pong walang disiplina. Yung taong bayan, yung mga opisyal, walang disiplina, walang mga integridad. Pagdating sa pera, naduduling. Kakalungkot. Dahil ang tuloy-tuloy po at palala ng palala. Lahat na lang na ahensya. At tipo bang wala na tayong parang mahirap na po makatagpo tayo ng politiko, lalo na ng magiging pangulo na hindi po korap. Akala natin si Sara Duterte magiging matino? Diyos mio. Ngayon pa nga lang, 1 taon pa lang sa posisyon. Vice President pa lang, ang tindi na ng korupsyon. What more pag yan ang naging presidente na? Hanggang saan kaya ang pangungurakot? Kurakot! Di ba? Yung confidential fund, Intel fund, hindi ba kurakot yun? That is. Kung nakikita nyo po na may korupsyon sa pamamahala ni Bongbong Marcos, baka 10 ulit kapag si Sara na ang nakaupo dyan. 10 times more. Alam nyo, itong bansa natin, magiging matino lang po ito, magiging maunlad po ito, kapag ang umupong Pangulo ay hindi korap, na siya mismo ang magiging huwaran, magiging modelo ng kanyang mga nasa baba. Kapag hindi korap. Sino ba sa mga presidentiables noong 2022 yung hindi korap? Si Ping Lacson. Actually, kung hindi tumakbo si Bongbong Marcos, Ping Lacson po ako eh. Ping Lacson and Tito Soto. Kung naging korap may, hindi mawawala ang korupsyon eh. Baka very minimal. Kasi nga hindi na po mawawala eh. Kung hindi man sa top, nandiyan dyan in the middle and at the bottom. But once the leader, di ba? Follow the leader. At baka yung leader pa nga ang nagtuturo. Sa ngayon, bakit ba ang daming
Bakit parang nakadikit sila kay Sara? Yung mga Yusek, yung mga senador, mga congressmen, baka nakikinikilita nila kay Sara, nakikita sila dito. Magkakapera sila dito. Kasi kung hindi, bakit inaproban kaagad nila yung hiningi na confidential fund? Approve agad without even scrutinizing, at hindi nyo pa pinayagan yung mga gustong bumusisi. Yan po ang masasabi ko. Nakikita nila na pagkakakitaan itong taong ito. Kaya, kakampi tayo dito. Tama hindi? Kung nakikita nila na straight itong si Sara Duterte, do you think ganyan kadikit ang mga dumidikit? I don't think so. Kailan kaya? Kung ganito po kasi ang sistema ng eleksyon, na kung sino ang may pera, sino ang sikat, kahit walang malasakit sa bayan, malabo. Malabong tayo ay makaahon itong bansang ito. Ang aahon lang, sila. Sila na nakaupo dyan. Sila lang ang magkakamal ng yaman, hindi yung bansa. Ang bansa mananatiling pulubi. Pati mamamayan ginawang pulubi. Ayuda. Ayuda dito, ayuda doon. Ayuda culture. Ay, naku. Linggong-linggo kapag talaga politika ang pinag-usapan, napaka-toxic ano. Sige. Anyway, linggo ngayon. Iigsian ko na lang po kasi toxic Nakakalungkot lang po pag-usapan Okay, happy Sunday na lang po sa inyong lahat, and happy lunching and happy dinnering. Happy family. Okay? Thank you for watching, and see you tomorrow. Bye.